Magandang araw na naman again mga kababayan. Welcome sa ating episode. Kumusta po ang lahat? Sana'y nasa mabuting lagay po tayo sa mga panahong ito. Samahan ninyo ako sa episode na ito. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakisubscribe naman po sa ating channel. Ano po? Broadcasters Viewpoint. Mga kaibigan, sinampahan ng disbarment case ni Davao City Vice Mayor Basti Duterte sina Justice Secretary Remulla, DND Secretary Gibo Teodoro at mga kasamahan pa. May kaugnayan po ito sa paghuli at hanggang naipadala sa The Hague ang dati pong presidente Tatay Digong Duterte papunta po sa The Hague, Netherlands. Sa mga puntong ito, ang Vice Mayor ng Davao City ay nagsampa po ng reklamo for and in behalf sa kanilang pamilya dahil nakikita niya na itong mga high-ranking official ng ating gobyerno ay sila po mga abogado at nakikita po na sila po ay may mga pananagutan dahil sa hindi nila nagampanan bilang mga officer of the court at lumabag sa mga lituntunin at lumabag sa mga batas na dapat po sila mismo ang tagapagpatupad bilang mga abogado. Makikita ninyo mga kababayan, yung dokumento. Itong disbarment case na ito ay hinawakan po ni Attorney Israelito Torion ng Torion Law Office. Mga kaibigan, sinampa po for and in behalf ng kanyang kliyente, Vice Mayor of Davao City, Sebastian Basti Duterte. For confirmation, pakinggan natin si Attorney Israelito Torion. Ako po si Attorney Israelito Bobet Torion, no? Galing pa po ako ng Davao. Ito po ay isang complaint po ni Acting Mayor Sebastian Z. Duterte in his capacity as one of the children of former President Rodrigo Roa Duterte against lawyers who happen to be high officials of our country, namely Secretary Jesus Crispin Remulla, Secretary Gilberto Eduardo Gerard Teodoro, Undersecretary Nicolas Felix LT, Prosecutor General Richard Anthony Fadolion, no, for disbarment case, no. And as to the contents and the specifics, I think you know that I could not expound on the same, but this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Inyong napakinggan mga kaibigan, ang mismong abogado ni Davao City Vice Mayor Sebastian Basti Duterte, ang pangalawang lalaking anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Siguro, para matauhan din, itong mga opisyal na ito mga kababayan, sa bagay naman para sa akin sa tingin ko po, yung being a lawyer, para sa kanila, wala na yan sa kanila Parang wala na yan sa kanila yung pagkabogado nila. Maliban na lamang kay Justice Secretary Remulla, kasi sa ngayon, nasa Department of Justice siya. In fact, gusto pa nito maging ombudsman And isa sa mga requirement mga kababayan na maging ombudsman ka, naturalmente, kailangan kang abogado. Ano po? Although the issue of yung pagiging ombudsman, application pagiging ombudsman ni Secretary Remulla, isa pa rin sa mga issues yan na hanggang sa ngayon, wala pang katiyakan kung siya ba ay makuha nga bilang ombudsman.
Wala pa hanggang sa mga oras na ito sa ating pag-uusap dito mga kababayan, wala pang maliwanag na tugon diyan kung may may napusuan na po ang ating Pangulong BBM doon sa mga shortlist from the Judicial and Bar Council para sa mga maging kandidato po na maging ombudsman sa atin. Anyway, that's not part of itong pinag-uusapan natin. Side bit lamang natin po iyon. Alam ninyo, nakikita ng mga anak, mga supporters na itong mga taong sinampahan ng disbarment case, kasama na doon si Pudulyon, yung sa National Prosecution's Office natin mga kababayan, na imbis na sila ang mga taga-bantay po na maipatupad ang batas na ang nangyari po, hindi nila napigilan ang mga nangyayaring mga illegal na ginawa nung kapanahon ng inaristo nila mga kababayan ng ating dating Pangulo. At imbis na sa legal na pamaraan, gumawa pa ng paraan sila mismo na kahit na wala sa batas, at maliwanag yon na talagang wala doon sa mga rules, sa international rules, wala doon, hanggang sa dito sa mga batas sa ating bansa, wala yon, ginawa pa rin nila. At alam nilang mayroon mga kababayan talagang nalabag. Pero tinuloy pa rin nila sa mga kadahilanan mga kababayan na gusto lamang po nila mapaalis ang dating Pangulo mga kababayan dito sa ating bansa. Kaya nga po, ang daming nagre-react nung panahon na iyon Ang daming nagre-react mga kababayan. Imbis na ang ating gobyerno ang tagapagtanggol ng kanilang mga citizen, sila pa ang gumawa ng paraan na maitapon at maipadala sa ibang bansa at maibigay sa ibang court jurisdiction mga kababayan, that despite na meron naman tayong korte dito sa ating bansa na nag-function. Kaya ito ang mga isa sa mga dahilan mga kababayan, sa tingin ko po nakita ng mga anak ng dating Pangulo na siguro it's high time para sa kanila mga kaibigan na makakita sila na may batas pa sa atin. Hindi naman ina-assure mga kababayan dito na may disbar ito at itong mga taong ito, pero hindi natin alam. Kagaya ng sinabi ko earlier na hindi naman kailangan talaga nilang maging abogado para mabuhay sila ng hindi po naghihirap. Mga mayayaman naman yan sila. Hindi na sila dadaan pa ng mga kahirapan mga kababayan. Yung kanilang titulo bilang abogado in addition na lang yan sa mga pangalan nila mga kababayan. But hindi dependent sila dyan. Mga mayayaman yan sila. Pero yun nga, madungisan nga ng hindi magandang resulta. Ang pagkatao mo na imbis na kayo ang tagapatupad ng batas bilang officer of the court na kung saan-saan man sa ating bansa, dapat pangalagaan ang interest ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po kapag batas na po ang pag-uusapan. Pero dito nakikita mga kababayan ng mga anak ni former President Duterte na parang iba, imbis na ang kanilang mamamayan ang protektahan, iba mga kaibigan ang ginawa ng mga opisyal na ito. Kaya nga po ito na desisyon ng anak ng dating Pangulo natin. Whatever is the
result o kung ano man ang kahantungan nito mga kababayan, ito ang the only way o paraan na itong mga anak ng ating dating Pangulo mga kababayan, may raise nila dyan sa tama na jurisdiction para po mayroon silang para mabindicate yung rights nila na ika nga siguro feel nila na talagang nalabag po, na violate, ano po. And ito mas lumala na mga kababayan na nagkukunik-kunik na ang lahat. Ano po? Talagang nagkagulo na talaga tayo. Mga kaibigan, ano po? Ay nako, o di ba? Ano na kaya ang susunod na mga mangyayari dito mga kababayan after nito? Kasi po ito magkukunik-kunik na ito, siguradong magkukunik-kunik na itong lahat mga kaibigan. Itong mga ganitong mga aksyon, magkukunik-kunik na ito. Mga kababayan, for your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel Broadcasters Viewpoint. And don't forget also to share, like, and hit the bell button para lagi po tayong updated.